Magandang tanghali po ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay August 8, 2025. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, sa pangalan ni June Nasino para sa isang oras sa balitaan dito sa Balitang Bayan. Balitang Bayan! Narito na ang ating headlines. Binabantay ang LPA sa loob ng PAR, isa ng ganap na bagyo. Balitang Bayan! Senado tiklop o tila tumiklop sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni VP Sara ayon yan sa isang dating presidente ng IBP. Balitang Bayan! Oil price rollback posible sa susunod na linggo. Balitang Bayan! Balita sa ibayong dagat, Ghana President John Dramani Mahama nangakong iimbestigahan ng insidente ng helicopter crash na ikinasawi ng ilang ministro. Balitang Bayan! Sa balitang pambalakasan, Filipino boxing legend, dating Senador Manny Pacman Pacquiao, posibleng magbalik ring muli ngayong Disyembre. Balitang Bayan! Sa mundo naman ng showbiz, Paulo Contis, ibinahagi ang muling pagkikita nila ng kanyang mga anak sa ex na si Lian Paz. Balitang Bayan! Magandang tanghali po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Bago sa ilang pa sa ating mga balita, tutukan po muna natin ang ating weather report dahil isa na raw pong ganap na bagyo ang binabantay ang LPA o low pressure area dito po sa loob ng ating bansa. Siyempre ang mga detalye niyan, ihahatid ng ating weather girl na si Gia Rafael. Gia, magandang tanghali sa'yo. Pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Yes, Gia! Tanghali Ate Juday at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ito nga may bago sa bagyo. May bagong update. Itong si Fabian huling namataan po sa layong 185 kilometers west of Batac, Ilocos Norte. Ang hangin po abot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na abot naman ng 55 kilometers per hour. Ang kilos po nitong si Fabian pan northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa track and intensity outlook ng Pag-asa, kikilos nga ito pan northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour at maaring lumabas ng PAR ngayong gabi o bukas ng umaga. Mananatili pong lakas nitong si Fabian hanggang sa unti-unting hihina habang lumalabas ng PAR. Samantala, bukod kay Fabian, meron pa ngang isang bagyo na nasa labas ng PAR ngayon na ang international name ay Pudul. Huli naman itong namataan sa layong 2,550 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang hangin at pagbugso abot ng 75 kilometers per hour at 90 kilometers per hour. Ito rin si Pudul pa-northwestward din po ang kilos pero 15 kilometers per hour naman po ang bilis. Pero bukod dyan sa dalawang bagyo na binabantayan na yan, meron pa ring southwest monsoon habagat na umiiral ngayon sa Visayas at Mindanao at ilan pong bahagi ng southern Luzon. Samantala, dako tayo dito sa may Baguio City. Asahan po ang maulan na Saturday and Sunday. May kasama pang thunderstorms pero may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. Pero ang inyo pong Monday, wala naman na pong mga pag-ulan pero asahan po ang mga thunderstorms. Temperature po 16 to 22 degrees Celsius. Samantala, Legazpi City, ganun din, kapareho po ng Baguio City ang forecast. Pero ang temperatura naman maglalaro sa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Naga City, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan on Saturday bukas. Pero ang inyo pong Sunday, yung pag-ulan na yan, may kasama pong thunderstorms at pagsikat ng araw. Pero ang Monday po ninyo, maaaring bumugad po ang mga thunderstorms with 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:41 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:22 PM. Sa ngayon po, yan po muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report.
O, balikan natin si Gia. Sa Malinaw, yung si Fabian, parang mamamasyal lang, over the weekend dito sa atin. Ayon sa Yan. bagong track and intensity forecast, baka ngayong gabi or bukas ng umaga. Mabuti naman. Oo. Maigi, kasi may Parang nag-recover pa rin ata eh. Magkaroon lang siya ng bahagyang mag-sprinkle lang ng konting tubig. Pero wag Konti-konti namang lang. masyadong malakas ang ulan. Wag na yung katulad ng Ayan. mga dumaan kasi may nag-recover pa rin atang iba ngayon. No? Oh yes, oo. Yung mga Nawala ng bahay. nawala ng bahay. Oo. Lalong-lalo na din yung mga nasa pool nung ilang mga bagyo, no? Na nakalipas. At syempre yung ating habagat. Kanina nabanggit mo kasi Kapayan. favorite place ko yung Baguio. Baguio, So Diyos masarap ko pala po. mag-weekend ngayon sa Baguio. Dahil Ayun medyo lang, maulan. ayun lang, medyo Malamig. mahirap lumabas. Kung Ayun. commute-commute kayo. Oo. Badjulana. Yan. Baguio Pero pa basta- man din, ang commute, di ba, taxi, tsaka Taxi, jeep. oo. Pinakamarami doon taxi. Taxi. Tsaka mura lang naman. Kayang-kaya naman yan ni Gia. Wow! Talaga ba? Sige, Pero ito na. masarap Baguio Oo. Para makapag-relax. Lalo nang init na Oo. ulit ngayon dito sa Correct. Manila. Ayan. Ito. So maraming salamat, Gia Thank you. Rafael, ang ating weather girl. Balitang Bayan. Tuloy tayo mga kaibigan sa iba pang balita dito sa Balitang Bayan Friday Edition. Naniniwala po ang dating Pangulo ng IBP o Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa na tumiklop ang Senado sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Cayosa, nawala ang pagiging co-equal branch o pagiging pantay ng Senado at Supreme Court na bahagi po ng judiciary dahil sumunod lang anya ang mataas na kapulungan ng Kongreso sa naging pasya ng kataas-taasang hukuman sa issue ng impeachment ni VP Sara. Sa panayam ng DWIZ, ipinaliwanag ni Attorney Cayosa na malinaw na konstitusyon na hindi dapat nang himasok o malinaw sa konstitusyon o sa ligang batas na hindi dapat nang himasok o nang hihimasok ang High Tribunal sa impeachment process dahil nag-umpisa ng manumba at mag-convene bilang impeachment court ang Senado. Pagdating ho sa impeachment, malinaw sa Constitution, walang pakialam ang Supreme Court yan. Ang magde-decide ng merito niyan, yung mga senador. Mabuti sana kung hindi pa nagsimula yung impeachment court. Nanumpa na sila, nag-convene na sila. Kaya nakapagtataka na bigla na lang tumiklop ang Senado at nag-ano dun sa utos na Supreme Court na medyo unusual pa. Dagdag pa ng dating Pangulo ng IBP, pretty obvious. Ayan tila halatang halata na nahaluan ng politika ang proseso ng impeachment. Pretty obvious ho naman, di ba? But yun yung tungkol sa politika, ganyan. Tanggap naman natin, no? Mas madaling intindihin kung we realize that the Senate is a political body. The Congress is a political body. Pero yung patungkol sa pananagutan ng matataas na opisyal ng gobyerno, malinaw ho sa Constitution, tinanggal yan sa Supreme Court. Bakit? Kasi nga, pati yung mga justices ng Supreme Court, pwedeng i-impeach di ba? So, kaya ginagay yan sa political bodies kasi para mas diretso ang pananagutan nila sa taong bayan. Yan po naman mga kaibigan ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng IBP o Integrated Bar of the Philippines sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Sa kaugnay na balita, nanindigan si Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua na taong bayan ang hindi nabigyan ng katarungan sa desisyon ng Senado na i-archive ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, pinasinungalingan ng kongresista ang sinasabing minadali at kulang daw sa tamang proseso ang kanilang naging hakbang sa paghahain ng impeachment kaya't ito itinuring na unconstitutional ng Korte Suprema. Kung mababasa po ninyo ang aming motion for reconsideration, makikita po ninyo doon lahat ng mga argumento. At ang aming pong ginawa ay sinunod lamang namin ang alituntunin na nakasaad sa Francisco at sa Gutierrez case. Ngayon kami po ay pinarurusahan sa pagsunod po dito. Ikinalulungkot din ni Congressman Chua ang sinasabing insertion ng Supreme Court ng bagong parameters na dapat sundin sa paghahain ng impeachment case. Kung babasahin po natin ang ating saligang batas, napakalinaw naman.
ang may exclusive power to initiate ng impeachment ay ang Kongreso o ang House of Representatives. Kami po, nakalagay po doon sa ating saligang batas, kami po ang binibigyan ng jurisdiction para mag-promulgate ng sarili naming rules. Sa pagtatalaga po ng panibagong mga alituntunin, parang sa aming pong paniniwala, nasasaklawan na po yung aming kapangyarihan sa pag-i-initiate po ng impeachment. Aliwanag pa ng kongresista, tama pa rin ang kanilang tinahak na procedure o proseso kahit na hindi nabigyan ng due process o pagkakataong makasagot ang vice-presidente. Ang paghahain po ng impeachment, dalawang klase po yan. Yung isa po, yung pagpa-file at saka pag-refer sa tamang komite. Ang tawag po doon, yung committee procedure. Yung isang procedure naman po, ito po yung pagpapasa ng 1/3 vote ng mga miyembro at pag ito po ang impeachment complaint ay naipasa, ito po ang magpo-form ng articles of impeachment at yung po ay automatic na dadalhin na po sa Senado. Yun po yung mode na amin tinahak. So nasaan po doon nakalagay na dapat pasagutin yung Vice Presidente? Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa kaugnay pa ring balita, nirerespeto naman ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado na i-archive ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Iginit ng Vice Presidente na nais niya ng bloodbath at malitis para mailahad ang lahat ng mga ebidensya mula sa kanyang defense team. Handa rin niya ang kanyang kampo sakaling maharap muli sa impeachment sa mga susunod na taon. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na pod og impeachment. Sa kabila nito, tiniyak ni Vice President Sara Duterte na tuloy ang serbisyo ng kanyang tanggapan sa kabila ng pagkakabawas ng kanilang pondo. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, good news. 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inaasang arangkada na sa susunod na linggo ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Tinatayang 25 sentimos kada litro ang ibabawas sa gasolina, habang piso at 25 sentimos naman sa presyo ng diesel. Samantala, piso at 20 sentimo naman ang tapya sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunga naman ito ng pagtaas ng produksyon sa ilang bansang kasapi ng OPEC o itong Organization of the Petroleum Exporting Countries na nagdulot ng pagbaba ng presyo sa pandaigdigang merkado. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, nakapagpulong ang kumpanyang SMC, San Miguel Corporation sa MMDA, Metro Manila Development Authority at ilang alkalde sa National Capital Region. Tinalakay sa nasabing pulong ang mga hakbangin kung paano maiibsan ang matinding pagbaha sa Metro Manila sa tuwing umuulan o bumabagyo. At tiniyak naman itong si SMC President at CEO Ramon ang kahandaang tumulong ng libre, partikular na sa mga lugar na lubog sa baha. Binigyan din pa ni Ang na bilang nasa pribadong sektor, magiging mas madali para sa kanila ang rumisponde, makabili ng mga kagamitan at makagawa ng proyekto nang hindi dadaan pa sa bidding. Ibinida pa rin ni ang kanilang Better Rivers PH project update na target sa ilalim sa rehabilitasyon ang mga pangunahing ilog sa Metro Manila kung saan naaabot sa 8.52 million cubic meters ang nalinis na ng kumpanya mula sa 163.03 kilometers river system kasama na ang Bulacan at Pampanga River, Tulyahan at Navotas River, Pasig at San Juan River, Parañaque River at Laguna River.
Sa kabila naman ng mga paglilinis sa mga ilog, nako, kabilang sa mga nakikitang dahilan ng SMC kung bakit problema pa rin ang pagbaha sa Metro Manila ay ang bumabarang mga basura at solid waste sa storm drains. Hindi na raw kaya ng mga lumang storm drains ang dami ng ulan. Infrastructure projects na sagabal sa daluyan ng tubig, tumataas na sea level at high tides, climate change at iba pa. Balitang Bayan! Kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. Pagsulong pa ng ASEAN sa harap ng chairmanship ng Pilipinas sa 2026, ipinangako raw ng Pangulong Marcos. Alamin natin ang kabuuang report ni atin ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Kaisa ng mga Pilipino muling nagpabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng ASEAN o yung Association of Southeast Asian Nations, kasunod na rin ng pagdiriwang ng ika-58 taong anibersaryo ng nasabing grupo. Sabi ng Pangulo, sa nakalipas na mga taon, sama-samang tumindig ang mga kasapi ng ASEAN sa pagharap sa mga nagbabagong regional at global challenges. Ngayong taon, sa ilalim ng chairmanship ng Malaysia, gumagalawaan niya ang ASEAN sa direksyon tungo sa sustainability at inclusivity na ayon sa Pangulo ay sumasalamin sa mitiin at responsibilidad ng organisasyon. Sa pagiging host naman ng Pilipinas para sa 2026 ASEAN Summit, pinapangako ng Pangulo na magsisilbing pundasyon ng paggalaw ng ASEAN ang mga achievement na una nang nakamtan ng samahan sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Sa iba pang balita, tayo ng follow-up report kaugnay sa pagtulong pa rin ng SMC sa flood control sa Metro Manila mula kay Patrol number 5, Aya Yupanco. Nakipagpulong si San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang sa mga alkalde ng Metro Manila para talakayin ang problema ng pagbaha. Ayon kay Ang, tinawagan siya ng Malacanang makaraang isisi sa MRT 7 project ang pagtaas ng tubig na naranasan sa Commonwealth Avenue, Quezon City kamakailan. Sa punong balitaan sa Pasig City, inanunsyo ng bilyonaryong si RSA na libreng tutulong ang kanilang kumpanya sa flood control ng buong National Capital Region o Metro Manila. Mas magiging madali kasi umano kung private sector ang kikilos kaysa sa mga lokal na pamahalaan na napakabagal na magtatagal pa sa bidding at iba pang proseso. Bagamat itinanggi ni RSA na MRT 7 ang may sala sa baha sa Commonwealth Avenue, batay na rin umano sa investigasyon. Inimbitahan na rin ni Ramon Ang Metropolitan Manila Development Authority para pag-usapan ang ilan pang posibleng nararanasan o kaparaanan para maayos ang mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kabilang sa mga nakipag-meeting sa SMC ay sina Manila Mayor Isko Moreno, Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, Muntinlupa Mayor Rupi Biason at Las Piñas Mayor April Aguilar. Target itong simulan ng MMDA at ng San Miguel Corporation sa lalong madaling panahon. Ito sa Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implementado ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Isa pang report, evaluation result ng DOJ sa affidavit ng magkapatid na whistleblower sa missing Sabongeros, inaasahang mailalabas na. Ang kabuuang report atin ni Patrol 24, June Samson. Umaasa ang kampo ng magkapatid na whistleblower sa nawawalang mga sabongero na mailalabas na sa susunod na linggo ang resulta ng evaluation na ginawa ng Department of Justice sa kanilang testimonya.
Sinabi ni Julie Patidongan na nakapaghain na kasi sila ng kanyang kapatid na si Ella Kim ng kanilang official affidavit nitong nakaraang Biyernes. Kaugnay niya na itiwala rin ng kampo ni Patidongan na malakas ang hawak nilang mga ebidensya laban sa mga sangkot sa kaso kahit na walang ma-recover na labi ng mga biktima. Magugunitang naunang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na personal umanong nasaksihan ni Ella Kim ang aktwal na pagpatay sa halos 10 sabongero at kaya umano itong patunayan ng magkakapatid na Patidongan. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Isa pang report. Uy, dalawa raw hinihinala ang CTG member patay sa enkwentro dyan sa Oriental Mindoro. Alamin natin ang iba pang detalye o kabuang report. Ihati naman ni Patrol 17, Jobel Pilenio. Agad na binawian ng buhay ang dalawang hininalang miyembro ng New People's Army matapos makipagpalitan ng putok sa militar sa Happy Valley, Rojas Oriental, Mindoro. Ayon sa 203rd Infantry Brigade, nagkasa ng operasyon ang 1st Infantry Battalion kasunod ng natanggap na sumbong ukol sa presensya ng mga armadong kalalakihan sa lugar. Nagresulta ito sa 10 minutong bakbakan na ikinasawi ng dalawang miyembro ng komunistang grupo. Nakuha ng militar sa encounter site ang isang 45 caliber pistol, isang M16A1 rifle, mga magasin at bala, isang anti-personal mine, electrical wire, mga cellphone at iba pang personal na gamit na pag-aari ng nagpula sa mga miyembro ng NPA. Ongoing naman ang clearing at hot pursuit operations ng militar laban sa mga tumakas na communist terrorist group habang patuloy namang inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawang nasawing CTG member. Ito si Patrol 17 Chopel Pilenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, ang PCSO nagsagawa ng medical dental mission sa Barangay 73 dyan sa lungsod ng Caloocan. Alamin po natin ang report mula kay Angelo Baño. Mahigit 150 residente sa Barangay 73, Caloocan City ang nakinabang sa medical at dental mission ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pinangunahan ng PCSO Medical Team at Directors Jennifer Guevara at Janet Mercado. Katuwang ang sangguniang barangay. Ang aktibidad ay naghandog ng libreng konsultasyong medikal, bunot ng ngipin, electrocardiogram at pamamahagi ng bitamina at gamot. Patuloy ang PCSO sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na nangangailangan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Kahit hindi po kayo nanalo at hindi ho kayo nakasungkit ng premyo dyan po sa 645 Mega Lotto at syempre sa iba pa pong laro ng PCSO, aba, good news pa rin naman po dahil alam nyo po ba na ang bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawanggawa. Opo, sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak meron po tayong mga natutulungan o mga matutulungan pong mga kapwa Pinoy sa kanila pong pangangailangan medikal, lalo po yung may mga malubhang sakit o karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawanggawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawanggawa. Balitang Bayan! Magbabalik po mga kaibigan ng lampas sa mga malalaki at mainit na mga balita dito lamang sa Friday edition na Balitang Bayan. Makalipas lamang po ng ilang paalalatang oras. Alas 12:27 na ng tanghali. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagi po ng ating programang Balitang Bayan. Siyempre, bago po sa iba pang mga balita, no, dakuan po muna natin ang ating makakapanayam ngayong tanghali. Yan po sa kataon ni Professor Danny Araw at siya po ay convener ng grupong Kontra Daya. Isa rin po siyang profesor, journalism professor mula po dyan sa University of the Philippines sa Diliman. Magandang tanghali, Prof. Danny! Yes, magandang tanghali at salamat po sa imbitasyong ito.
Sir, naku, pasensya ka na at naabala ka namin, ano, pero kailangan natin kumuha ng mga reaksyon din, ano, sa nangyari. Well, pinanood mo ba? Nanood ka ba nung sa kabuuan nung presentation ba, tawag ba dyan? O yung kanya-kanyang pagdepensa, no? Paninindigan ng mga senador. Kaugnay dito sa kung susunod ba, o kung susundin ba o hindi nila yung desisyon ng Korte Suprema sa issue ng impeachment case? Okay, doon sa tanong mo, hindi ko direktang pinanood lahat ng mga bahagi kasi aaminin ko, masakit mang sabihin na nagkasakit talaga ako, sumakit yung pakiramdam ko at talagang di ko alam kung anong mangyayari sa akin kung papanoorin ko yung kabuuan. Opo, pero, oo, Sir Danny. Pero meron kang ilang senador na natutukan yung kanilang mga paninindigan, yung kanilang mga, sabi nga mga statements, ayan, ng suporta ba o hindi pagsuporta dun sa naging pasya po ng Supreme Court, no? Ano ba ang pinaka inyong komento dito, no? Because ang pasya ay i-archive muna. So, short of, ano bang interpretasyon nyo pag sinabing i-archive? Siyempre, yung archiving naman, hindi naman masasabing imposible na o patay na sa kabuuan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan nating linawin na talagang pag sinabing archiving, kumbaga parang inano muna, isinasantabi muna. Practically, pwede mong sabihing patay na siya kasi you need something extraordinary to happen para muling buhayin yung issue. Pero the fact remains na mayorya sa mga senador ayaw na nilang magpatuloy bilang impeachment court at pinapakita rito na talagang sa kasalukuyan malakas pa rin yung impluwensya ng mga Duterte. Kahit na yung patriarch ay nasa The Hague na para sa hiwalay na paglilitis naman for alleged crimes against humanity. But on the other hand, malakas pa rin, a force to be reckoned with pa rin yung mga Duterte. So, from the academe, Prof. Danny, anong nakikita nyo? Parang wala na talaga, sabi niya nga kung naka-archive, unless may extraordinary something na mangyayari, no? Mahuhugot yan. Pero parang pag in-archive, sabi nga nung iba, no? Even yung ilang legal experts, sinasabi nila, parang naitsapuera na o kaya patay na, quote-unquote. Yung extraordinary na sinasabi natin, yung posibilidad na talagang ire-reverse ng Korte Suprema yung naging desisyon nito. Right. Although, ibang usapin pa rin ito kasi unanimous yung naging ruling nito tungkol dun sa pagiging unconstitutional di umano ng prosesong pinagdaanan dun sa impeachment process. So, kumbaga may mga may mga posibilidad. Pero ang hindi maikakaila, nagmamadali yung mayorya sa mga nasa Senado na mawala na at kumbaga they want it out of the way na. Tandaan natin yung naging original motion to dismiss. Kumbaga ipawalang sala si Duterte pero later na lang binago para motion to archive na lang yung gawin. Pero yun na nga, bottom line, 19 pa rin yan yung pinag-uusapan natin na bumoto to archive samantalang 4 yung tutol at yung isa ay nag-abstain pa nga. So, ganon yung sitwasyon at siguro in the next 3 years kasi sa 2028 mangyayari na naman yung presidential election. Yes. Talagang makikita natin yung yung polarization magpapatuloy pa rin kasi nothing prevents anti-Duterte forces from filing another impeachment complaint siguro beginning February 2026 pag wala na yung 1 year ban sa filing. Yeah, oo kasi February 6 yun, Prof, no? Next year.
pwede na ulit. Parang Ah. ganun no? Yung sinasabi ng Korte Suprema. Pero habang yan yung scenario, in-archive, so parang finish, ika nga sabi nung iba, ano bang gagawin ng taong bayan na naghahanap din ng katarungan sa tingin niyo po? Siyempre patuloy pa rin yung pagkilos for transparency and accountability in governance. Hindi lang naman ito tungkol sa mga Duterte kasi pag sinabi nating accountability and transparency, damay-damay na yan. So hindi pwedeng maging kampante yung Marcos Jr. administration kasi yung kumbaga yung iba't ibang forces against the Marcos Jr. administration posible ring mag-file ng hiwalay na impeachment complaint. So kumbaga magiging battle of the impeachment processes yung mangyayari niyan eh. Baka nga mamaya maging awkward yung sitwasyon na may impeachment laban sa pangalawang pangulo tapos may impeachment din laban sa pangulo mismo. So ganun yung yung nangyayari sa kasalukuyan. Tsaka linawin natin lalo na't may malapit na yung election sa 2028, talagang yung alliances can vary eh. Yes, Yung mga oo. dating pabor sa Duterte, pwedeng maging kontra na sa Duterte, and even among the most solid of supporters ng bawat kampo, parang nag-iiba rin yung ihip ng hangin. Siyempre, self-preservation din yung kanilang inaalagaan, kung sino yung pinakamalakas na puwersa sa 2028, malamang kesa sa hindi, doon mag-gravitate yung iba't ibang mga political interest, lalo na yung mga political dynasty at yung mga malalaking negosyo. Oo. So, ayan na naman yung political dynasty, Prof, no? Na talagang yan yung isa sa mga matitinding advocacy ng grupo ninyo, no? Anyway, meron pa ba kayong gustong panawagan, apela sa mga Pilipino, sa mga mambabatas, especially, no? Hindi lang dito sa usapin ng impeachment, kundi sa iba pang programa, iba pang, issue, no? Na kinakaharap po ng ating gobyerno, Prof. Siyempre, kailangan pa rin i-address yung batayang pangailangan ng mga ordinaryong mamamayan, lalo na po yung mga nasa laylayan sa lipunan. At linawin natin na hindi porke ikaw ay kumokontra dun sa kasalukuyang administrasyon, ikaw ay automatically identified na sa isang kampo. Kasi parang merong maling binarism o false binarism na nasasabi yung ilang mga taga-suporta ng mga kampo na porke ikaw ay anti-Duterte, pro-Marcos ka na kagad, at kung anti-Marcos ka, pro-Duterte ka na kagad. Pwede namang pareho mong kinokontra yung mga mapanupil na polisiya, lalo na kung ito ay hindi tumutugon sa interes ng mga mahihirap, yung mga pinagkaitan o yung mga marginalized and underrepresented. Kaya patuloy yung ating paghahanda, pagbabantay at yung ating pagkilos para sa makabuluhan na pagbabago. Gaya nga ng nabanggit, habang may buhay, may pag-asa naman eh. At yung pag-asa ng magandang bukas, patuloy na tayong kikilos po para makamit ito. Yeah, tama naman yan, Prof. Prof, last na lang, sidelights. Okay. Expected nyo, ang daming kumuha ng ng upkat for 2 days last weekend, no? Yes. So, anong ibig sabihin nun? Marami pa rin interesado maging scholar talaga ng bayan, no? Well, tama ka, maraming interesado kasi yung UP, kumbaga may kasabihan minsan sa wikang Ingles na ito ay dream school ng maraming mga mamamayan. Actually, kasi maganda yung kalidad ng edukasyon, tapos yung pinaka-practical, libre. Yun. Yung magiging matrikula. So kumbaga hindi tulad ng mga pribadong eskwelahan na daang libo, minsan umaabot yung yung taunang tuition. Sa UP wala ka talagang babayaran, at minsan kung talagang maganda credentials mo, ikaw pa yung binabayaran para magpatuloy ng pag-aaral. So kumbaga
linawin lang natin na mahigit 100,000 yung kumuha ng UPCAT, pero mga last year parang nasa 15,000 lang yung yung na-admit talaga eh. Oo, yung nakapasa So kumbaga. around Ang damot Sorry din po, naman, sorry? Prof. Yung mga nakapasa talaga. Ang damot naman ng UP. Yeah. Oo. Well, tama ka, yung minsan ganun yung perception, Yes, pero oo. dapat linawin natin na technically walang bumabagsak naman talaga sa UPCAT. Talagang napakalimitado lang ng slots kasi nga napakaliit ng budget. At kung nais nating taasan yung acceptance rate, taasan natin yung budget. Hindi lang para sa UP, kundi pati sa iba pang mga state universities gaya ng PUP, Bicol University at marami pang iba. Kasi kailangan talagang suportahan yung public education system natin dahil maganda sana na mataas ang mataas ang budget para yung tuition mapapanatiling libre at mapaganda pa yung mga pasilidad. Kaya kung nais natin na ma-admit yung ating anak at tumaas yung chances for admission, dapat we should join dun sa struggle po para mapataas yung budget po ng ating higher education system. Yun. Pero sana, Prof, yung mapili talaga yung talagang walang ganong kapasidad na, I mean, yung talagang, ano ba tawag doon? Yung practical talaga Yung na mahihirap makuha sila talaga. yung talagang mahihirap talaga eh. Kasi yun naman yung target, di ba? Mahihirap na matatalino. Of course, matatalino naman lahat yan eh. Pero syempre yung talagang medyo, yung mahirap nga. Para naman mabigyan din ng chance, no? Anyway. Actually, may effort naman talaga na mas magbigay ng preferential option para sa mahihirap. In fact, mas may conscious effort na nga, hindi tulad noon, ngayon para mas maging inclusive. At isama rin yung mga katutubo halimbawa na talagang hirap na makapag-take ng UPCAT, may mga ganun ng support system para walang garantiya na papasa sila, pero at least the opportunity para makapag-exam at mapatunayan yung kanilang kagalingan ay nandoon talaga. So, we're trying our best naman na makapagpapasok ng mas maraming mahihirap talaga na deserving. Hindi naman ito anti-mayaman. Kumbaga yung mayayaman may may oportunidad naman, Yes, pero syempre kaya naman yung pambayad kung naman kasi sa tuition, di ba, Prof, libre nga Exactly. yan eh. Oo. Tama. Magandang punto 'yan kasi nga minsan mas ine-encourage namin yung mahihirap. Mas may yung talagang limitado yung kapasidad. Kasi gaya nga ng Yes. nabanggit mo, tama ka, may oportunidad naman sila na makakuha ng quality education sa iba pang mga universidad. Actually, oo. Lalo na yung mga pribadong eskwelahan, di ba? Mismo. So, oo. So, yun, sana mas I'm hoping na for this particular school year, mas marami yung makapasok na mula sa laylayan sa lipunan, lalo na po yung mga katutubo, yung mga anak ng magsasaka, mga Yes. manggagawa at iba pa po. Ayan. Oo, nako. Maraming salamat, Prof. Sana nga dumami, no? Mas marami yung makuha at mas madagdagan. Yan eh. Madagdagan muna yung inyong budget para mas Maparami. maraming Exactly. Tama makinabang. ka, tama I mean, ka. no? Makinabang na mga estudyante. Yung sinasabi ko nga, tama yung binanggit mo, Prof. Deserving students, pero mahirap. Pero yun talagang dapat makapasok sa UP, no? Yes, tama ka. Oo. Right, nako, maraming salamat, Prof. Danny, sa ibang pagkakataon, makakapanayan pa namin kayo sa iba't ibang usapin pa rin, no? Maraming salamat! Yeah, maraming salamat. Kontradayang hapon sa ating lahat. Weekend po. Yan po mga kaibigan, si Professor Danilo Araw, convener po ng grupong Kontradaya at isa po sa mga magagaling na professor ng journalism mula po dyan sa Masscom Department o College of Mass Communication mula po sa UP Diliman. Balitang Bayan! Magbabalik pa rin ang iba pang malalaki at mainit na mga balita. Dito pa rin yan sa Balitang Bayan. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala. Oras, alas 12:44 na ng tanghali. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bahagi ng ating programang Balitang Bayan.
syempre, kuha muna tayo ng mga reports mula sa labas ng himpilan. Ang Pangulong Marcos iginit na handa siyang itaya ang kanyang pangalan para daw patunayan ang effectivity ng eGov Super App. Alamin natin ang kabuuang report ihatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itatayaan niya ang kanyang pangalan sa usapin ng pagiging epektibo ng eGov Super App para sa pagpapadali ng buhay ng mga Pilipino na merong transaksyon sa pamahalaan. Sa ikatlong podcast ng Pangulo, sinabi nito na subok na raw ang serbisyo ng app, pagiging user-friendly nito kahit sa mga nakatatanda o grade school at ang pagiging convenient ng paggamit nito. Ayon sa Pangulo, siya mismo sa app dumudulog kung merong gagawing transaksyon sa pamahalaan. Sinabi pa ng Pangulo na pinaigting din ng gobyerno ang paghihikayat sa publiko na tangkilikin ang app na ito lalo 2025 na digital age na raw at sa digitalization na raw anya patungo ang lahat ng transaksyon ng pamahalaan. Git pa ng Pangulo, siya mismo satisfied na sa serbisyo ng nabanggit na super app. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, nananatiling interesado ang gobyerno ng Pilipinas na bumili ng mga kagamitang pandepensa mula sa India. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sa panayam sa kanya mula dyan sa India. Sinabi ng Pangulo na may mga nakaabang ng procurement para sa Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng modernisasyon ng militar. Ngunit nilinaw niya na ang pagbili ng mga kagamitan ay hindi naman paghahanda sa digmaan kundi para mapalakas ang kakayahan ng bansa sa harap ng mga banta. Dagdag pa ng Pangulo, mahalaga ang mga bagong gamit dahil may mga sinasagawang joint military exercises ang AFP kasama ang mga kaalyadong bansa. Ipinagmalaki pa ng Pangulo ang matagumpay na pagbili ng BrahMos missile mula India at sinabi niyang balak pa ng Pilipinas sa dagdagan ito dahil maganda ang naging karanasan ng mga sundalong gumagamit nito. Balitang Bayan. Sa labas pa rin ng ating himpilan, ang Korte Suprema may paglilinaw kaugnay sa pahayag ni Senador Ontiveros na ni-reverse ng SC ang unanimous decision sa isang partikular na kaso. Alamin po natin ang detalye o mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 24, June Samson. Nilinaw ngayon ng Korte Suprema na hindi unanimous decision ang naging ruling partikular sa kaso ng League of Cities. Ito ang paliwanag ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting bilang sagot sa mga katanungan kung may katotohanan ba ang tungkol sa nasabing desisyon. Pero sinabi rin niya na hindi nila alam kung saan o kanino nanggaling ang pahayag na nagsasabing ang desisyon ay unanimous. Samantala, magugunitang sa idinaos na botohan sa Senado kaugnay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay sinabi o inihalin tulad ni Senator Risa Ontiveros na unanimous umano ang Supreme Court decision sa usapin ng League of Cities. Binanggit din ni Ontiveros na bagamat unanimous ang desisyon noong 2009, ay binaligtad din anya ito ng Korte Suprema kalaunan. Pero pinasinungalingan ito ni Attorney Ting at iginiit na hindi unanimous ang resulta ng botohan. Samantala, aminado naman si Attorney Ting na may mga pagkakataon na nag-reverse o binaligtad ng Supreme Court ang sarili ng unanimous decision sa ibang partikular na kaso. Payo naman ni Attorney Ting na mas mainam kung tingnan na lang ang mga nailathalang desisyon at resolusyon ng Korte Suprema na nakapost sa kanilang e-library. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, paglagda ng kasunduan ng Pilipinas at India matapos ang state visit ng Pangulong Marcos. Aba, syempre, welcome daw po sa Kamara. At ito naman ang kabuang report ihatid ni Patrol 30, Jelly Mendez.
welcome sa Kamara ang anumang kasunduang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang naging state visit sa India. Ito ang sinabi ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, na isa sa mga inaabangan ay ang magiging resulta ng pagbisita ng Pangulo sa nasabing bansa. Nabatid na 18 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at India. Kabilang na nga dito ang pagpapalakas ng renewable energy, digital services, business sector, process management, infrastructure at ang healthcare system. Anya, mahalagang masiguro na anuman ang magiging kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at India ay makakapag-ambag ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Kabilang na dito ang positibong epekto sa ekonomiya ng investment, dagdag na trabaho at ang pagtaas ng tourism arrivals mula sa India. Bigyan din ng mambabatas na sa mga kontratang nilagdaan sa naturang pagbisita, higit na mahalaga ang aktwal na resulta. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. Siyempre, lahat naman po ng mga bilateral relations, whether India man yan, Estados Unidos man yan, European Union man yan, basta makapag-ambag po ito sa economic growth ng ating bansa, makalikha ng trabaho, makapagtaas ng bilang ng mga turista sa Pilipinas, at buuin po yung entire economic cycle po ng growth. Dapat i-welcome po natin ito. Pero siyempre, may kontrata, pero ibang bagay pa po yung actual delivery of these things. No? So yan po yung pinaka-importante kasi siyempre, okay naman na may mga memorandum of understanding, memorandum of agreement, pero we would like to see actual, more jobs, more Indian tourists going here, more facilities, BPO facilities being built in the country as a result of the visit. Kasi dyan natin masusuka talaga kung talagang successful o hindi. At yan ang tinig ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, ang DOJ tiwalang may makukuhang DNA samples sa mga labi mula sa Taal Lake. Alamin po natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kumpiyansa ang Department of Justice na mayroon pa ring makukuhang DNA profile o samples mula sa na-recover na mga labi sa Taal Lake sa Batangas. Ipinaliwanag ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano na tiwala silang makakakuha pa ng DNA profile dahil bukod sa mga buto ay kasama rin sa mga na-recover ang ngipin at buhok ng isang tao. Dahil dyan ay formal ng sumulat at hiniling ng DOJ sa mga eksperto mula sa University of the Philippines at sa gobyerno ng Japan na tulungan ang pamahalaang Pilipinas sa investigasyon. Ito'y matapos namang inamin ng Philippine National Police na kulang o hindi sapat ang kanilang kapasidad at kagamitan sa pagsasagawa ng kaukulang pagsusuri. Ipinaliwanag ng PNP na limitado ang kanilang kakayahan sa DNA analysis sa mga na-recover ng tao mula sa lawa ng Taal. Naniniwala ang DOJ na mas magiging madali o mas mapapabilis ang DNA analysis kung magtutulong-tulong ang mga forensic experts ng UP, Japan at ng Pilipinas. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Nangako si Ghana President John Dramani Mahama ng isang masusing investigasyon sa dahilan ng pagbagsak ng helicopter ng militar na kinasawi ng 8 katao noong Miyerkules. Kabilang dito ang 2 matataas na ministro ng gobyerno. Nangyari ang insidente sa rehiyon ng Adansky Akrofum na kumitil sa buhay nga ni na Defense Minister Edward Kofi Omain, BOMA, at Environment, Science and Technology Minister Alhaji
Dr. Murtala Mohamed kasama ang 3 pang pasahero at 3 tripulante mula sa Ghana Armed Forces. Ayon sa Pangulo ng Ghana, isang deep personal loss ang nangyaring aksidente at nagpaabot na may kiramay sa mga naulilang pamilya ng biktima. Ang nasabing helicopter ay patungo sana sa bayan ng Obuasi nang mangyari ang aksidente at wala pa namang paliwanag mula sa mga otoridad kaugnay sa posibleng dahilan ng pagbagsak nito. Balitang Bayan sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Uy, balik bansa na si People's Champ Manny Pacquiao matapos ang kanyang naging laban sa boksingerong si Mario Barrios sa Las Vegas, USA. Sinabi ni Pacman na satisfied siya sa naging kondisyon niya sa naging laban nila ng nasabing boksingero. Anya, 2 buwan lang ang kanyang naging training at 4 na taon nang hindi nakatapa o nakapaglaro, no? Nakapaglaban dito sa ring. Kasunod dito ibinunyag ng dating senador. Ay, meron pa na maaaring sa Disyembre ang kanyang maging susunod na laban na ikinatuwa naman ng boxing fans. Dagdag pa ng 8 Division World Champion sa ngayon ay relax muna siya. Ngunit hindi pa rin anya mawawala ang puspusang training. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. O eto na nga, nagkita muli, napakasayang basahin ito, no? At alam mo yun, i-browse, no? Yung ganitong mga balita, no? Kasi nagkita po muli sina Paulo Contis at kanyang mga anak na sina Celine at Sonia. Celine, ang hirap na pangalan ng mga to, spelling. Celine at Sonia. Sa isang social media post, binahagi po ng Kapuso actor ang ilang larawan ng kanilang bonding moments. Kalaki po ang pasasalamat sa kanyang dating asawang si Lian Paz at current partner nitong si John Cabahug. Pinasalamatan po ni Paolo sina Lian at John dahil sa pagiging mabait, mapagpatawad at maayos na pagpapalaki sa kanyang 2 anak. Nangako rin ang Bubblegang cast member na magkakaroon siya ng constant communication sa pamilya at hindi sasayangin ang ibinigay na pagkakataon sa kanya na muling makapiling ang mga anak na sina Celine at Sonia. Balitang Bayan. Diyan naman nagtatapos mga kaibigan ng isang oras nating balitaan dito sa Friday edition ng Balitang Bayan. Sa pangalan ng buong pwersa ng DWIZ News and Information Center, gayon din ang ating technical department. Happy birthday muna sa isa sa aming mga poging piloto. Uy, talaga lang ha. Happy birthday, Rafi Ramos! At sa pangalan po ni Drew Nasino, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Susunod na ang programang DWIZ Network News. Kasama po sina Angelo Baño at Gia Rafael.